Malagim na Bawang Episode 6. Ang kakilakilabot na hindi masasabing kwento ni Hanako-san, ang aswang sa toilet bowl. Ang paaralan ay tumahimik at kahanga-hanga sa ilalim ng madilim na liwanag ng buwan. Ang lumang istruktura nito ay isang testamento sa nakalipas na mga taon. Ang kaninang mataong pasilyo ay wala ng laman, na tanging alingaw ng nakalimutang halakhak at mga lihim na bulong na namamalagi sa malamig na hangin. Ang paaralan ay nakabuo ng sarili nitong buhay. Ang mga lumulutang na sahig at mga daing na pader nito ay nagsasalita ng isang wika ng nakakatakot na pag-iisa. Matatagpuan sa isang tahimik at rural na bayan, ang paaralang ito ay isang relik ng nakalipas na panahon. Ang mga pader nito ay puno ng kasaysayan at, ayon sa lokal na tradisyon, pinagmumultuhan ng mga hindi mapakali na espiritu. Ang pinakasikat sa mga espiritong ito ay si Hanako-san, isang makamulto na figura na nakakuha ng imahinasyon at takot ng mga henerasyon ng mga estudyante. Bilang janitor, tinatapos ni Emma Takashi ang kanyang mga huling round sa paaralan. Madilim at tahimik ang mga pasilyo, isang malaking kaibahan sa mataong aktibidad na minsan nilang nakita. Habang naglalakad siya patungo sa exit, napagtanto niyang naiwan niya ang kanyang susi sa ikatlong palapag. Napabuntong hininga, tumalikod siya at tinungo ang hagdan. Lalong lumalamig ang hangin sa bawat hakbang, isang pamilyar na lamig ang bumabalot sa kanya. Nakarating siya sa ikatlong palapag at naglakad patungo sa banyo, ang tagpo ng napakaraming hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Pagpasok niya sa banyo, nakaramdam siya ng kakaibang pagpilit. Nang hindi nag-iisip, nakita niyang kumakatok siya sa ikatlong pinto ng stall. Hanako-san, 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 tawag niya. Umaalingaw-ngaw ang boses sa bakanting kwarto. Nakakagigil ang sumunod na katahimikan. Pagkatapos, mula sa kailaliman ng stall, isang mahina at nakakatakot na bulong ang umalingaw-ngaw pabalik na nagpapadala ng lamig sa kanyang gulugod. Dahan-dahang bumukas ang pinto, tumambad ang bakanting stall. Ngunit sa pagsilip niya sa loob, isang malamig na bugso ng hangin ang dumaan sa banyo na pinatay ang kanyang parol at ibinaon siya sa kadiliman. Nabalot siya ng takot habang kinakapa niya ang kanyang flashlight, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang sa wakas ay nagawa niyang buksan ito, ang sinag ng liwanag ay nagsiwalat ng nakakatakot na tanawin. Tumayo si Hanako-san sa kanyang harapan, nalalaki ang mga mata at puno ng masamang hangarin. Ang kanyang puting damit ay nabahira ng dugo at alikabok. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa isang nakakatakot na ekspresyon ng sakit at galit. Bago pa makapag-react si Emma Takashi, sinugod niya ito ng hindi makamundo na tili. Bumagsak ang flashlight mula sa kanyang pagkakahawak, kumakalabog sa sahig at nagdulot ng mga ligaw na anino sa mga dingding. Ang banyo ay napuno ng mga tunog ng kanyang desperadong pakikibaka, ngunit sa ilang sandali, ang ingay ay tumigil. Ang flashlight ay kumikislap at pagkatapos ay lumabas, umalis sa banyo sa kadiliman muli. Kinaumagahan, nabulabog ang paaralan sa balita ng pagkawala ni Emma Takashi. Ang kanyang mga susi ay natagpuan sa ikatlong palapag, ngunit walang bakas ng kanya kahit saan. Ang alamat ng Hanako-san ay umangkin ng isa pang biktima, at nagpatuloy ang ikot ng misteryo at takot. Nakatingin si Yuki sa labas ng bintana ng sasakyan, habang dahan-dahang bumungad sa kanya ang tanawin ng kanyang bagong tahanan. Ang rural na bayan ay tila walang katapusang kahabaan, kasama ang makipot, palikulikong kalsada, mayayabong na palayan, at tradisyonal na mga bahay na gawa sa kahoy na matatagpuan sa gitna ng mga gumugulong na burol. Malaking kaibahan ito sa mataong lungsod na naiwan niya, isang lugar na puno ng mga alaala na pilit na kinakalimutan. Tahimik na nagmamaneho ang kanyang ina na si Aiko. Ang pagkapagod ng mga nakaraang buwan ay makikita sa mahigpit na mga linya sa paligid ng kanyang mga mata at ang hanay ng kanyang panga. Ang pagkatuklas sa pagtataksil ng kanyang asawa ay sumira sa kanilang buhay, na humantong sa isang masakit na diborsyo at ang desisyon na lumipat sa tahimik na bayang ito upang magsimula ng panibago. Ang ama ni Yuki ang naging lahat sa kanya, at ang pagtataksil ay nag-iwan ng malalim na sugat na pilit niyang pinagaling. Huminto ang sasakyan sa harap ng kanilang bagong tahanan, isang maliit na bahay na may maliit na hardin. Ito ay luma ngunit maayos, na may pakiramdam ng kasaysayan na tila bumubulong ng mas simple, mas maligayang panahon. Pinatay ni Aiko ang makina at tumingin kay Yuki. Ito ang ating bagong simula, mahinang sabi niya, sinusubukang mag-ipon ng may pag-asa ng ngiti. Tumango si Yuki, pilit nang ngumiti bilang kapalit. Alam niyang sinusubukan ng kanyang ina ang kanyang makakaya na pagtibayin ang lahat,
Ngunit mahirap maging optimistiko kapag ang lahat ng kanyang nakilala at minahal ay nabunot. Ang mga unang araw nila sa bagong bahay ay ginugol sa pag-alis at pagtira. Nakahanap si Yuki ng kaunting aliw sa tahimik na kagandahan ng kanayunan, sariwang hangin, at sa kapayapaan ng bayan. Ngunit ang pag-iisip na magsimula sa isang bagong paaralan ay nagpuno sa kanya ng pagkabalisa. Siya ay palaging mahiyain, mas pinipili ang kumpanya ng mga libro at ang kanyang sariling mga saloobin kaysa sa madalas na malupit at hindi mahulaan na mundo ng kanyang mga kapantay. Sa umaga ng kanyang unang araw sa bagong paaralan, sinuot ni Yuki ang kanyang bagong uniforme. Isang simpleng navy blue na palda at puting blusa. Nakatayo siya sa harap ng salamin, hinihimas ang kanyang buhok at sinusubukang pakalmahin ang kanyang nerbiyos. Kaya mo to, bulong niya sa sarili. Bagong school lang, bagong tao lang. Inakay siya ni Aiko sa gate ng paaralan, binigyan siya ng panatag na yakap bago siya pinapunta. Good luck, Yuki. You'll do great, Anya, na puno ng lakas ng loob ang mga mata. Habang naglalakad si Yuki sa gate ng school, naramdaman niya ang mga mata ng ibang estudyante sa kanya. Sinundan siya ng mga bulong at mausisa na sulyap habang papunta siya sa opisina ng administrasyon upang kunin ang kanyang schedule. Inabot sa kanya ng sekretarya ang mapa ng paaralan at isang timetable, kasama ang isang mainit, kahit bahagyang nakakaawa, na ngiti. Welcome to our school, Yuki. If you need any help, don't hesitate to ask. Pag-navigate sa mga pasilyo, naramdaman ni Yuki na siya ay nasa isang labyrinth. Ang paaralan ay luma na may lumalangit-ngit na sahig na gawa sa kahoy at matataas na bintana na pumapasok sa mga daloy ng sikat ng araw. Sa wakas ay nahanap na niya ang kanyang silid-aralan at huminga ng malalim bago pumasok. Ipinakilala siya ng guro, si Genji. Nakamura sa klase at nagtalaga sa kanya ng upuan malapit sa bintana. Sa buong araw, hindi maalis ni Yuki ang pakiramdam ng pagiging outsider. Ang ibang mga estudyante ay magalang ngunit malayo, at nakahuli siya ng mga snippet ng mga pag-uusap na nagparamdam sa kanya ng higit na nakahiwalay. Narinig mo ba ang tungkol sa kanyang mga magulang? Balita ko naghiwalay sila. Siguro malungkot siya. Sa oras ng tanghalian, nakakita si Yuki ng isang tahimik na lugar sa ilalim ng puno sa bakuran ng paaralan upang kainin ang kanyang bento. Lumingalinga siya sa mga grupo ng magkakaibigan na nagtatawanan at nag-uusap, nakaramdam ng matinding kalungkutan. Namimiss niya ang dati niyang mga kaibigan, ang pamilyar sa dati niyang buhay. Pero alam niyang kailangan niyang bigyan ng pagkakataon ang lugar na ito. Sa paglipas ng mga araw, nagsimulang umayo si Yuki sa isang routine. Nakahanap siya ng aliw sa silid-aklatan, ginugugol ang kanyang mga libreng panahon na nawala sa mga aklat. Ang librarian, isang matandang babae na nagngangalang Imakes Fujiwara, ay nagustuhan siya at madalas na nagrekomenda ng mga libro para basahin niya. Naaalala mo ako sa aking sarili sa iyong edad, sabi niya na may magiliw ng ngiti. Isang hapon, habang nagbabrowse si Yuki sa mga istante, narinig niya ang isang grupo ng mga batang babae na nag-uusap sa tahimik na tono sa malapit. Narinig mo ba ang tungkol sa banyo sa ikatlong palapag? Bulong ng isa sa kanila. Sabi nila, pinagmumultuhan daw ni Hanako-san. Napukaw ang curiosity ni Yuki. Narinig na niya ang mga snippet ng kwento mula noong dumating siya. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng pagkakataong makinig ng mabuti. Nagpatuloy ang mga babae, hindi alam ang presensya ni Yuki. Sabi nila kapag kumatok ka sa ikatlong stall ng 3 beses at tinawag ang kanyang pangalan, lilitaw siya. Oo, at kung makita mo siya, may masamang mangyayari sa iyo, dagdag ng isa pang batang babae na may panginginig. Hindi napigilan ni Yuki na makaramdam ng magkahalong takot at intriga. Palagi siyang nabighani sa mga kwentong multo at alamat, kahit na tinatakot siya ng mga ito. Ang pag-iisip ng isang haunted bathroom sa kanyang paaralan ay parehong kakilakilabot at kapanapanabik. Nagpa siya siyang malaman ang higit pa, umaasa na ang paglutas ng misteryong ito ay maaaring magbigay sa kanya ng isang bagay na pagtuunan ng pansin bukod sa kanyang sariling mga problema. Pagkatapos ng klase, binisita ni Yuki ang maliit na aklatan ng bayan at naghanap ng anumang impormasyon tungkol sa Hanako-san. Natagpuan niya ang mga lumang clipping ng pahayagan at mga lokal na aklat sa kasaysayan na nagpapahiwatig ng pinagmulan ng alamat. Ang kwento ay bumalik sa mga dekada, sa isang panahon na ang bayan ay mas maliit at ang paaralan ay itinayo pa lamang. Ayon sa mga artikulo, isang batang babae na nagngangalang Hanako ang namatay ng trahedya sa banyo ng paaralan noong isang air raid noong World War I. Simula noon, ang kanyang espiritu ay sinasabing nagmumultuhan sa ikatlong palapag na banyo,
na nagpapakita sa mga taong nangahas na tawagan siya. Habang nagbabasa siya, nakaramdam si Yuki ng kakaibang koneksyon kay Hanako. Pareho silang mga batang babae na nakaranas ng pagkawala at sakit, at pareho silang nagsisikap na mahanap ang kanilang lugar sa isang mundo na tila lumipat nang wala sila. Iniisip niya kung may iba pa ba sa kwento, isang bagay na hindi pa nabubunyag. Determinado na matuto pa, gumawa ng plano si Yuki na imbestigahan ang haunted bathroom. Nagpasya siyang magsimula sa pamamagitan ng pagbisita dito pagkatapos ng paaralan, kapag ang mga pasilyo ay walang laman at maaari niyang tuklasin ng hindi masyadong binibigyang pansin ang sarili. Hindi siya naniniwala sa mga multo, ngunit hindi niya maaaring baliwalain ang hatak ng misteryo na tila tumawag sa kanya mula sa mga anino. Habang papunta siya sa ikatlong palapag ng gabing iyon, tahimik ang paaralan. Ang papalubog na araw ay nagbuhos ng mahabang anino sa mga bintana at ang mga sahig na gawa sa kahoy ay gumagapang sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang makarating siya sa banyo, huminto siya sa labas ng pinto, ang bilis ng tibok ng puso niya. Huminga siya ng malalim, binuksan niya ito at pumasok sa loob. Ang banyo ay dimli na nailawan ng isang kumikislap na fluorescent light. Malamig ang hangin at nagdadala ng malabong amoy. Mabagal siyang naglakad patungo sa ikatlong stall, umaalingaw-ngaw ang mga yabag sa bakanting espasyo. Nang makarating siya sa stall, nag-atubili siya sandali, pagkatapos ay kumatok ng 3 beses. Hanako-san, mahinang tawag niya, medyo nanginginig ang boses. Nandyan ka ba? Ilang saglit, walang iba kundi katahimikan. Pagkatapos, nakarinig siya ng mahinang bulong, napakalambot na halos naisip niya yon. Lumapit siya, nadaig ng kanyang kuryosidad ang kanyang takot. Hanako-san, tawag niya ulit. Muling bumulong, medyo mas malakas sa pagkakataong ito. Parang boses ng isang batang babae, puno ng kalungkutan at pananabik. Kumalabog ang puso ni Yuki sa kanyang dibdib nang mapagtanto niyang maaaring totoo ang mga kwento. Napaatras siya ng isang hakbang, hindi sigurado sa susunod na gagawin. Biglang sumara ang pinto ng banyo at ang ilaw ay marahas na kumikislap bago tuluyang lumabas, na bumulusok sa silid sa dilim. Napabuntong hininga si Yuki sa kanyang lalamunan habang kinakapan niya ang kanyang telepono. Sinusubukang buksan ang flashlight. Nang sa wakas ay nagawa niyang ion ito, ang sinag ng liwanag ay nagsiwalat ng nakakatakot na tanawin. Ang salamin sa itaas ng mga lababo ay pinahiran ng pula na parang may humila sa mga dugo ang daliri nito. Lumamig ang hangin at kitang-kita ni Yuki ang hininga nito sa harapan niya. Nakarinig siya ng mabagal, sadyang tunog ng pag-scrape, tulad ng mga pako na kinakaladkad sa pisara na nagmumula sa direksyon ng ikatlong stall. Paralisado sa takot, pinihit ni Yuki ang flashlight patungo sa stall. Bahagyang bumukas ang pinto, ngunit sapat na para makita niya ang outline ng isang maliit na handprint, sariwa at basa, sa loob ng pinto. Ang hangin ay makapal na may pakiramdam ng masamang hangarin at si Yuki ay nakaramdam ng labis na pagnanasa na tumakas. Walang ibang iniisip, tumalikod siya at tumakbo. Umaalingaw-ngaw ang mga yabag sa bakanting pasilyo. Hindi siya huminto hanggang sa nasa labas na siya, hingal na hingal, kumakabog ang puso niya sa dibdib. Ibinalik niya ang tingin sa paaralan. Ang mga bintana nito ay madilim at nakakatakot, at alam niya na kahit anong pinagmumultuhan ng banyong iyon ay higit na totoo at nakakatakot kaysa sa naisip niya. Ang pagkakatagpo ni Yuki kay Hanako-san ay nagpabagabag at puno ng mga tanong. Desidido siyang tuklasin ang katotohanan sa likod ng alamat, ngunit alam din niya na ang paggawa nito ay mangangailangan ng lakas ng loob at pagpapasiya na hindi siya siguradong taglay niya. Ang tahimik at rural na bayan na kanyang nilipatan ay nagtatago ng mga sikreto, at napagtanto ni Yuki na bahagi na siya ngayon ng isang kwentong hindi pa tapos. Hindi maalis sa isip ni Yuki ang nakakatakot na sagupaan. Ang imahe ng dugo, ang tatak ng kamay at ang tunog ng mga kumakamot na pako ay sumasagi sa kanyang isipan. Kailangan niya ng mga sagot, desididong malaman pa ang tungkol kay Hanako-san, bumalik siya sa maliit na aklatan ng bayan kinabukasan. Sinalubong siya ng librarian na si Amaris Fujiwara na may matamis na ngiti. Balik ka agad, Yuki. Oo, sagot ni Yuki, bahagyang nag-alinlangan. I want to know more about Hanako-san. Yung multo sa banyo ng school. Napawi ang ngiti ni Amaris Fujiwara, napalitan ng seryosong ekspresyon. Hanako-san, sabi mo, luma at tragic na kwento iyon. Dinala niya si Yuki sa isang sulok ng silid-aklatan kung saan nakatago ang mga makasaysayang talaan ng bayan. Ito, baka makita mo ang hinahanap mo. Si Yuki ay gumugol ng maraming oras sa pagbabasa sa mga lumang pahayagan, journal, at mga lokal na aklat sa kasaysayan. Piraso-piraso,
sinimulan niyang alisan ng takip ang nakakasakit na kwento ni Hanako-san. Ang taon ay 1945 at ang mundo ay nasa digmaan. Ang maliit na bayan, tulad ng marami pang iba sa Japan, ay nabuhay sa ilalim ng patuloy na banta ng mga pagsalakay sa himpapawid. Ang mga bata ay pumasok sa paaralan na alam na maaaring kailanganin nilang tumakbo sa mga bomb shelter sa isang sandali. Sa kabila ng takot at kawalan ng katiyakan, sinubukan nilang mapanatili ang isang pagkakatulad ng normal. Si Hanako ay isang maliwanag at masayahing babae, minamahal ng kanyang mga guro at kaklase. Siya ay may partikular na hilig sa paglalaro ng taguan, isang laro na nag-aalok ng maikling pagtakas mula sa malupit na katotohanan ng mundo sa paligid niya. Sa araw na nangyari ang trahedya, si Hanako ay nasa paaralan kasama ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang kambal na kapatid na babae. Ang mga sirena ng babala ay humagulgol na nagpapahiwatig ng napipintong pagsalakay sa himpapawid. Inutusan ng mga guro ang mga bata na magtungo sa mga silungan, ngunit sa kaguluhan, nagpasya si Hanako at ilan sa kanyang mga kaibigan na maglaro ng huling laro ng pagtatago at hanapin ang kanilang sarili mula sa takot. Nagkalat sila, bawat isa ay nakahanap ng taguan sa loob ng paaralan. Pinili ni Hanako ang banyo sa ikatlong palapag, nagtatago sa huling stall. Mahina siyang napahagikik sa sarili, iniisip kung gaano siya kahusay nagtago. Ngunit nang lumipas ang mga minuto at lumalakas ang mga tunog ng air raid, ang kanyang pananabik ay napalitan ng takot. Ang lupa ay yumanig sa lakas ng mga bomba at ang mga ilaw ay kumikislap na nagdulot ng nakakatakot na mga anino sa mga dingding. Aiko-chan, nasaan ka? Tawag ni Hanako, nanginginig ang boses. Naririnig niya ang malayong tunog ng pagtawag ng kanyang mga kaibigan sa isa't isa. Ngunit ang kanilang mga boses ay nalunod sa nakakabinging dagundong ng mga pagsabog. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod sa kanyang dibdib, sinusubukang manatiling tahimik, ngunit ang kanyang takot ay labis. Minutes felt like hours, habang nanatiling nakatago si Hanako sa stall. Muli niyang tinawag ang kapatid, ang boses nito ay lalong desperado. Aiko-chan, tulungan mo ako, ngunit walang tugon. Bumukas ang pinto ng banyo nang may malakas na langit-ngit, at tumalon ang puso ni Hanako sa kanyang lalamunan. Inaasahan niyang makikita niya ang kanyang kapatid na babae, o isang kaibigan. Ngunit ang figura na lumitaw ay nababalot ng kadiliman na iluminado lamang ng mga kalat-kalat na kislap ng liwanag mula sa mga pagsabog sa labas. Sa kanyang gulat, sinubukan ni Hanako na umalis sa kanyang pinagtataguan, ngunit isang bigla ang pagsabog ang yumanig sa gusali na naging sanhi ng pagkahulog ng mga labi mula sa kisam. Napasigaw siya habang nakasara ang pinto ng stall ng nahuhulog na mga durog na bato. Nakulong at nag-iisa, si Hanako ay sumigaw ng tulong. Ngunit ang kanyang mga pagsusumamo ay nawala sa kaguluhan. Ang air raid ay tumagal ng tila walang hanggan. Nang sa wakas ay natapos na, ang paaralan ay wasak. Hinanap ng mga rescue team ang mga labi, hinugot ang mga nakaligtas at magkatulad na mga katawan. Lumipas ang mga araw na natagpuan nila si Hanako, ang kanyang maliit na katawan na nakabaon sa ilalim ng mga guho ng stall ng banyo. Nagluksa ang bayan sa pagkawala ng napakaraming buhay. Ngunit ang pagkamatay ni Hanako ang naging pinakausap. Nagsimulang kumalat ang mga kwento tungkol sa kanyang espiritu, kung paano siya madalas na makikita sa banyo sa ikatlong palapag, walang hanggang naghihintay na may makahanap sa kanya at palayain siya mula sa kanyang pinagtataguan. Sa paglipas ng mga taon, umunlad ang kwento at naging alamat si Hanako-san. Ang ilan ay nagsabi na siya ay isang palakaibigang espiritu na tumulong sa mga nawawalang bata na mahanap ang kanilang paraan. Ang iba ay nagsabing siya ay isang mapaghiganti na multo, galit na nakalimutan at inabandona. Ang katotohanan, gayunpaman, ay nanatiling nakabaon sa nakaraan, na alam lamang ng mga nakaalala sa tunay na Hanako at ang kalunos-lunos na araw na kumitil sa kanyang buhay. Habang binabasa ni Yuki ang mga salaysay ng nakamamatay na araw na iyon, nakaramdam siya ng matinding kalungkutan para kay Hanako. Ang takot at pag-iisa na naramdaman ng batang babae sa kanyang mga huling sandali ay sumasalamin sa sariling damdamin ng kalungkutan at pag-abandona ni Yuki. Isinara niya ang libro at tahimik na umupo, ang bigat ng kwento ni Hanako sa kanyang puso. Mas naging makabuluhan na ngayon ang pagkikita ni Yuki sa banyo. Ngunit mas marami rin itong tanong. Bakit ang espiritu ni Hanako ay nagtagal ng matagal? Ano ang sinusubukan niyang ipaalam? Alam ni Yuki na kailangan niyang matuto ng higit pa, para mas malalim ang kasaysayan ng paaralan at ng bayan. Marahil ang pag-unawa sa nakaraan ni Hanako ay makakatulong sa kanya na makahanap ng kapayapaan para kay Hanako
at sa kanyang sarili. Paglabas niya ng silid-aklatan, papalubog na ang araw, naghahagis ng mahabang anino sa buong bayan. Ang mga tahimik na kalye at mga lumang gusali ay tila nagtataglay ng 1,000 hindi masasabing kwento. Bawat isa ay isang piraso ng palaisipan na pamana ni Hanako-san. Naglakad si Yuki pauwi, tumatakbo ang kanyang isip sa mga iniisip ng nakaraan at kung ano ang maaari niyang matuklasan sa susunod. Ang paglalakbay upang matuklasan ang katotohanan ay nagsimula pa lamang. Ang mga araw kasunod ng pagkatuklas ni Yuki sa library ay malabo. Hindi niya maiwasang isipin ang kalunos-lunos na wakas ni Hanako at ang misteryosong presensya na naramdaman niya sa banyo. Nakaramdam siya ng koneksyon sa dalaga mula sa nakaraan na para bang naging intertwined sa kanya ang kwento ni Hanako. Determinado na magbunyag ng higit pa, si Yuki ay nagsaliksik ng mas malalim sa alamat ng Hanako-san. Ang alamat ng Hanako-san ay nagsimulang magkaroon ng hugis ilang sandali matapos ang World War II. Nagluluksa ang bayan at sinubukan ng mga natitirang estudyante at guro ng paaralan na buuin muli ang kanilang buhay. Gayunpaman, nagsimulang maiulat ang mga kakaibang pangyayari sa banyo sa ikatlong palapag, ang mismong lugar kung saan nakilala ni Hanako ang kanyang hindi napapanahong pagtatapos. Nagsimula ito sa mga bulong, sinasabi ng mga estudyante na narinig nila ang boses ng isang batang babae na mahinang humihingi ng tulong. Aiko-chan, tulungan mo ako, pagmamakaawa ng boses, umaalingaw-ngaw sa mga bakanting stall. Ang iba ay nagsalita tungkol sa pakiramdam ng hindi maipaliwanag na lamig sa hangin o makakita ng panandali ang mga anino sa sulok ng kanilang mga mata. Isa sa mga unang dokumentadong nakita ay nagmula sa isang janitor na nagtatrabaho sa paaralan. Isang gabi, naglilinis siya ng banyo sa ikatlong palapag. Habang nagkukuskus siya sa sahig, narinig niya ang mahinang katok na nagmumula sa ikatlong stall. Sa pag-aakalang ito ay isang kalokohan, hindi niya ito pinansin noong una. Ngunit nagpatuloy ang katok na sinundan ng mahinang tunog ng isang batang babae na umiiyak. Nang sa wakas ay binuksan niya ang pinto ng stall, nakita niyang walang laman ito. Ngunit patuloy ang pag-iyak, lumalakas at mas desperado. Tumakas ang janitor, at kinabukasan, nagbitiw siya sa kanyang posisyon, tumangging bumalik sa paaralan. Habang lumilipas ang mga taon, mas naging detalyado ang mga kwento. Naglakas loob ang mga estudyante na ipatawag si Hanako-san, na lumikha ng isang ritual na naging kilala sa buong Japan. Simple lang ang mga tagubilin, pumunta sa banyo, sa ikatlong palapag, kumatok sa ikatlong pinto ng stall ng 3 beses at tawagan ang pangalan ni Hanako-san. Kung siya ay lumitaw, sinasabing sasagutin niya ang isang tanong, tutulong sa isang problema, o sa mas madidilim na bersyon ng kwento, kalat ka rin ang sumunar sa banyo para makasama siya sa kabilang buhay. Sinubukan ng mga guro na sugpuin ang pagkalat ng alamat na itinatakwil ito bilang pamahiin lamang. Gayunpaman, habang itinatanggi nila ito, mas lalong lumakas ang pag-uusisa ng mga estudyante. Ang Hanako-san ay naging isang seremonya ng pagpasa, isang pagsubok ng kagitingan para sa mga naghahanap ng kilig. Pumalat ang mga kwento tungkol sa mga estudyante na matagumpay na natawag sa kanya at nabuhay para sabihin ang kwento, gayon din ang mga diumanoy na wala ng walang bakas. Ang isang nakakatakot na account ay nagmula sa isang batang babae na nagngangalang Yumi, na nag-aral sa paaralan noong unang bahagi ng 1970. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay nagpasya na ipatawag si Hanako-san sa isang dare. Sinunod nila ang utos, humahagikik ng kinakabahan, habang kumakatok sa pinto ng stall at tinatawag ang pangalan ni Hanako-san. Sa una, walang nangyari at nagsimula silang gumaan. Ngunit nang tumalikod na sila para umalis, bumukas ang pinto, bumungad sa isang malabong balangkas ng isang batang babae na nakapulang palda, maputla ang mukha at guwang ang mga mata. Nagsisigawan at tumakbo ang mga kaibigan ni Yumi. Ngunit si Yumi ay nakaugat sa lugar, hindi makagalaw. Lumapit ang figura at naramdaman ni Yumi ang malamig na kamay na dumampi sa braso niya. Nawalan siya ng malay at nagising pagkalipas ng ilang oras. Nag-iisa sa banyo, ang kanyang mga kaibigan ay natatakot na bumalik para sa kanya. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa engkwentro ni Yumi, na nagpatibay sa lugar ni Hanako-san sa lokal na alamat. Sa kalaunan ay isinara ng paaralan ang banyo sa ikatlong palapag, ngunit ang alamat ay patuloy na umunlad, na kumalat sa kabila ng bayan hanggang sa iba pang bahagi ng Japan. Naging kabit ang Hanako-san sa mga alamat sa lungsod ng Hapon, na may mga pagkakaiba-iba ng kwento na lumalabas sa iba't ibang rehiyon, bawat isa ay nagdaragdag ng kanilang sariling mga twist sa kwento. Habang binabasa ni Yuki ang mga account na ito,
Nagulat siya sa kung paano umunlad ang alamat ng Hanako-san sa paglipas ng panahon na hinubog ng mga takot at imahinasyon ng hindi mabilang na mga estudyante. Ang tunay na kalunos-lunos na pagkamatay ni Hanako ay napalitan ng kwentong multo, isang simbolo ng matagal na kalungkutan at hindi nalutas na sakit. Iniisip ni Yuki kung may sumubok na bang intindihin ang kwento ni Hanako para makita siyang higit pa sa isang multo. Sa kanyang paghahanap ng mga sagot, nagpasya si Yuki na bisitahin ang gusali ng paaralan sa gabi. Inaasahan niya na sa pamamagitan ng pagkakita sa lugar kung saan namatay si Hanako, maaari niyang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa babaeng nasa likod ng alamat. Taglay ang determinasyon, umalis siya isang gabi, na sinusundan ang landas na tinahak ng hindi mabilang na ibabago siya. Ang paaralan ay nakatayo tulad ng isang tahimik na sentinel, at ang mga pinto ay nakadena sarado. Nakahanap si Yuki ng isang puwang sa bakod at nakalusot. Ang kanyang puso ay tumibok ng magkahalong takot at pananabik. Habang papalapit siya sa gusali, naramdaman niya ang bigat ng kasaysayan na dumidiin sa kanya. Ang hangin ay makapal sa mga alaala ng mga taong dumaan sa mga bulwagan nito. Pinungo niya ang ikatlong palapag, ang hagdan na gawa sa kahoy ay nanginginig sa bigat niya. Madilim ang hallway, ang tanging liwanag na nagmumula sa mga bintana. Narating ni Yuki ang banyo at tumayo sa labas ng pinto. Ang kanyang hininga ay lumalabas sa mababaw na paghingal. Itinulak niya ang pinto at pumasok sa loob. Ang banyo ay tulad ng naisip niya dimlilit at eerily tahimik. Mabagal siyang naglakad patungo sa ikatlong stall. Umaalingaw-ngaw ang mga yabag sa bakanting espasyo. Saglit siyang nag-alinlangan, pagkatapos ay kumatok ng 3 beses sa pinto ng stall. Hanako-san, mahina niyang tawag. Nandyan ka ba? Halos nakakabingi ang sumunod na katahimikan. Bumibilis ang tibok ng puso ni Yuki habang naghihintay, nakatutok ang mga mata sa pintuan ng stall. Lumipas ang mga minuto, ngunit walang nangyari. Naramdaman niya ang isang alon ng pagkabigo at ginhawang bumalot sa kanya. Baka naman storya lang lahat ng yun. Nang tumalikod na siya para umalis, nakarinig siya ng mahinang bulong. Napakalambot na halos naisip niya yun. Natigilan siya, nakikinig ng mabuti. Muling bumulong, medyo mas malakas sa pagkakataong ito. Tulungan mo ako, sabi nito, puno ng kalungkutan at pananabik ang boses. Nakaramdam ng lamig si Yuki sa kanyang gulugod nang mapagtanto niya na ang alamat ng Hanako-san ay malayo sa isang kwento lamang. Nagsisimula pa lamang ang paglalakbay ni Yuki upang matuklasan ang katotohanan. Ang alamat ni Hanako-san ay naging bahagi na ng kanyang buhay at determinado siyang maunawaan ang babaeng nasa likod ng multo. Paglabas niya ng paaralan, papalubog na ang araw sa likuran niya. Alam niyang hindi magiging madali ang kanyang landas. Pero alam din niyang hindi na siya makakabalik ngayon. Ang katotohanan ay nasa labas, naghihintay na matuklasan at si Yuki ay handang harapin ang anumang nasa hinaharap. Ang pagsisiyasat ni Yuki sa kalunos-lunos na nakaraan ni Hanako-san ay nagbigay sa kanya ng higit pang mga katanungan kaysa sa mga sagot. Hindi niya maiwasang isipin ang multong bulong na narinig niya sa paaralan. Determinado siyang malaman ang higit pa, nagpasya siyang makipag-usap sa ilan sa mga matatandang residente ng bayan. Umaasa na maaari silang magkaroon ng mga personal na kwento o insight na makapagbibigay liwanag sa matagal na presensya ni Hanako. Isang malutong na hapon ng taglagas, natagpuan ni Yuki ang kanyang sarili sa tahanan ni Genji Takahashi, isang retiradong guro na nagtrabaho sa paaralan noong panahon ng pagkamatay ni Hanako. Si Amaras Takahashi ay kilala na may maraming kwento tungkol sa kasaysayan ng bayan at umaasa si Yuki na maaaring makapagbigay siya ng ilang mga sagot. Amaras Takahashi, thank you for agreeing to see me. Simula ni Yuki, kinakabahang hinawakan ang notebook niya. Magiliw nang umiti ang matandang babae at sininyasan si Yuki na maupo. Of course, dear. What brings you here today? I've been researching Hanako-san, the ghost from the school, paliwanag ni Yuki. Nabasa ko ang tungkol sa kanyang kalunos-lunos na pagkamatay. Ngunit umaasa ako na maaari mong sabihin sa akin ang higit patungkol sa kung ano ang nangyari pagkatapos at kung bakit ang kanyang espiritu ay maaaring manatili pa rin. Naging malungkot ang ekspresyon ni Amaras Takahashi. Ay, Hanako-san, nakakalungkot nga ang kwento niya. Maraming tao ang nagsabing nakatagpo siya sa mga nakaraang taon, kasama na ako. Nanlaki ang mata ni Yuki. You encountered her. Anong nangyari? Matagal na ang nakalipas, hindi nagtagal matapos ang digmaan, panimula ni Amaras Takahashi. Magulo pa rin ang paaralan at lahat kami ay nagsisikap na ibalik ang mga piraso. Isang gabi, nahuli ako sa mga grade paper. Tahimik ang paaralan, halos nakakatakot. Habang naglalakad ako sa ikatlong palapag na banyo,
may narinig akong parang batang umiiyak. Sumandal si Yuki, nananatili sa bawat salita. Anong ginawa mo? Nag-aalala ako, syempre, patuloy ni Enumas Takahashi. Naisip ko na baka isa sa mga estudyante ang naiwan at nabalisa. Binuksan ko ang pinto ng banyo at tumawag, ngunit walang sumasagot. Lalong lumakas ang iyak at sinundan ko ang tunog sa ikatlong stall. Pagbukas ko ng pinto, walang tao doon, ngunit ang pag-iyak ay nagpatuloy, umaalingaw-ngaw sa mga dingding. Tumigil si Enumas Takahashi, malayo ang kanyang mga mata, habang inaalala ang alaala. Lumabas ako sa banyo ng mabilis hanggat kaya ko, ngunit nanatili sa akin ang karanasan. Nakausap ko ang ilan sa iba pang mga guro, at inamin nilang nakarinig sila ng mga katulad na tunog. Noon namin napagtanto na ang espiritu ni Hanako-san ay hindi nakatagpo ng kapayapaan. Nagpasalamat si Yuki kay Enumas Takahashi para sa kanyang oras at umalis sa kanyang tahanan. Ang kanyang isip ay nagpupuyos sa bagong impormasyon. Tila ang espiritu ni Hanako ay naging aktibo halos kaagad pagkatapos ng kanyang kamatayan na umaabot sa mga taong sensitibo sa kanyang presensya. Pero bakit hindi pa siya nakaka-move on? Habang pinag-iisipan ni Yuki ang tanong na ito, nagpa siya siyang bisitahin ang lokal na dambana. Marahil ang pari doon ay maaaring magkaroon ng ilang mga pananaw sa kung paano matutulungan ang mga espiritong tulad ng kay Hanako. Ang dambana ay isang tahimik na lugar na papaligiran ng mga sinaunang puno at puno ng amoy ng insenso. Lumapit si Yuki sa pari, isang matandang lalaki na may kalmado at banayad na kilos. "Excuse me, sir," sabi ni Yuki, magalang na yumuko. "I was hoping na baka may maitutulong ka sa akin." Ngumiti at tumango ang pari. "Oo naman anak, ano bang problema mo?" "I've been researching the spirit of a young girl named Hanako-san," paliwanag ni Yuki. Namatay siya sa isang air raid sa paaralan maraming taon na ang nakalilipas, at ang kanyang espiritu ay sinasabing nagmumulto sa banyo doon. Marami na akong nabasa at narinig na mga kwento. Ngunit gusto kong malaman kung bakit hindi siya nakamove on at kung ano ang maaari kong gawin. Kayang gawin para matulungan siya. Lalong nag-isip ang ekspresyon ng pari. Ang mga espiritong tulad ni Hanako-san ay madalas na nagtatagal dahil sa hindi nalutas na mga emosyon o hindi natapos na gawain. Para bang nakaranas siya ng matinding takot at kalungkutan sa kanyang mga huling sandali. Ang gayong makapangyarihang mga emosyon ay maaaring magtali ng isang espiritu sa mundong ito na humahadlang sa kanila na makahanap ng kapayapaan. May magagawa ba para matulungan siya? Tanong ni Yuki. May mga ritual at dasal na maaaring gawin upang makatulong sa paggabay sa isang hindi mapakali na espiritu patungo sa kabilang buhay, paliwanag ng pari. Gayunpaman, ito ay madalas na nangangailangan ng pag-unawa sa mga tiyak na dahilan kung bakit ang espiritu ay nagtatagal. Sa kaso ni Hanako-san, maaaring naghihintay siya ng isang tao na kumilala sa kanyang sakit at mag-alok sa kanya ng ginhawang ipinagkait sa kanya sa buhay. Nagpasalamat si Yuki sa pari at umalis sa dambana, nakaramdam ng panibagong kahulugan ng layunin. Napagtanto niya na para matulungan si Hanako, kailangan niyang harapin ng direkta ang espiritu at ialok sa kanya ang habag at pangunawa na ipinagkait sa kanyang mga huling sandali. Nang gabing iyon, bumalik si Yuki sa paaralan, armado ng kanyang bagong nalaman na kaalaman at determinasyon na tulungan si Hanako-san na makahanap ng kapayapaan. Tinungo niya ang banyo sa ikatlong palapag, ang puso niya ay kumakabog sa kanyang dibdib. Lumubog na ang araw at ang paaralan ay nababalot ng kadiliman, ang tanging liwanag na nagmumula sa flashlight ni Yuki. Tumayo siya sa labas ng pinto ng banyo, huminga ng malalim at pumasok. Ang silid ay tulad ng dati nakakatakot, ang hangin ay mabigat na may pakiramdam ng kalungkutan. Lumapit si Yuki sa ikatlong stall at kumatok ng 3 beses, tinawag ang pangalan ni Hanako-san. "Hanako-san, nandyan ka ba?" Nanginginig ang boses ni Yuki, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. "Alam ko ang nangyari sa iyo. Alam kong natakot ka at nag-iisa. Nandito ako para tulungan ka." Ilang saglit, walang iba kundi katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahang bumaba ang temperatura sa silid, at naramdaman ni Yuki ang lamig sa kanyang gulugod. Isang mahinang bulong ang umalingaw-ngaw sa banyo. "Tulungan mo ako." Tumulo ang luha ni Yuki habang nagsasalita. "Hanako-san, hindi mo na kailangang mag-isa. Nandito na ako sa'yo. Naiintindihan ko ang sakit mo at pinagsisisihan ko ang nangyari sa iyo." Biglang nagbago ang atmosphere sa banyo. Nabasag ang mga salamin, lumilipad ang mga piraso sa banyo. Ang mga pintuan ng stall ay nagsimulang magbukas at magsara ng marahas na humahampas sa isang nakakabinging kalabo. Isang malamig at galit na hangin ang umikot sa paligid ni Yuki na nagpatumba sa kanya.
Tumingala siya at nakita niya ang isang madilim na figura sa kanyang harapan. Nag-aapoy ang mga mata nito sa galit. Bumilis sa takot ang puso ni Yuki habang ang figura ay lumalapit sa kanya. Ang banyo ay tila pulso sa isang masamang enerhiya. Ang hangin ay makapal sa galit at kawalan ng pag-asa. Ang multo ni Hanako ay hindi na ang nalulungkot, nawawalang espiritu na naisip ni Yuki. Napuno siya ng galit. Ang kanyang presensya ay isang pagpapakita ng lahat ng sakit at takot na kanyang tinis. Umirap si Yuki at napaatras, tumatakbo ang isip. Siya ay dumating upang tumulong, ngunit ito ay malinaw na Hanako ay hindi handa na tanggapin ang kanyang presensya. Ang galit ng multo ay napakalaki at naramdaman ni Yuki ang pagtaas ng kanyang sariling takot na nagbabantang ubusin siya. Ang pinto ng banyo ay sumara sa likod niya na nakulong si Yuki sa loob. Ang mga ilaw ay kumikislap at pagkatapos ay ganap na namatay na naglubog sa silid sa kadiliman. Ang flashlight ni Yuki ay kumikislap at namatay na iniwan siya sa matinding kadiliman na tanging ang tunog ng sarili niyang gasgas na paghinga at ang marahas na hiyawan ng mga pintuan ng stall. Desperado na makatakas, inabot ni Yuki ang hawakan ng pinto, ngunit hindi ito natinag. Bumalik siya sa stall, unti-unting nag-adjust ang mga mata niya sa dilim. Bumungad sa kanya ang makamulto na figura ni Hanako. Ang mga mata nito ay kumikinang sa malamig at nakakatakot na liwanag. Hanako-san, bulong ni Yuki, nanginginig ang boses. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang magalit ka. Gusto ko lang tumulong. Ngunit ang mukha ni Hanako ay nabaluktot sa galit at siya ay nagpakawala ng isang nakakaiyak na hiyaw. Ang lakas ng hiyawan ay tila yumanig sa mismong mga dingding ng banyo at naramdaman ni Yuki ang isang alon ng nagyayelong takot na dumampi sa kanya. Napasubsob siya sa sahig, tinakpan ang kanyang tenga, sinusubukang pigilan ang nakakakilabot na tunog. Habang inaakala ni Yuki na hindi na niya matiis, tumigil ang hiyawan. Natahimik ang banyo, bahagyang umangat ang mapang-api na kapaligiran. Dahan-dahang ibinuka ni Yuki ang kanyang mga tainga at tumingala, ang kanyang puso ay tumibok. Ang makamulto na figura ni Hanako ay naglaho. Naiwan lamang ang mga basag na salamin at ang mga alingawngaw ng kanyang galit. Napahiga si Yuki sa sahig, nanginginig at pagod na pagod. Alam niyang malayo sa kapayapaan ang espiritu ni Hanako at ang mga pagtatangka niyang tumulong ay pumukaw lamang sa galit ng multo. Pero alam din niya na hindi niya kayang sumuko. Ang sakit ni Hanako ay isang paghingi ng tulong at determinado si Yuki na humanap ng paraan para maabot siya. Nang umalis siya sa paaralan ng gabing iyon, ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat, naramdaman ni Yuki ang panibagong pakiramdam ng layunin. Babalik siya, mas handa, at hahanap ng paraan para matulungan si Hanako-san na mahanap ang kapayapaang kailangan niya. Malayo pa ang paglalakbay, ngunit handa si Yuki na harapin ang anumang pagsubok na darating. Ginugol ni Yuki ang magandang bahagi ng hapon sa silid-aklatan, pinagsama-sama ang kalunos-lunos na kwento ni Hanako-san. Ang dami niyang natutunan, pero parang mas lalo siyang natutuklasan, mas lumalalim ang misteryo. Ang kanyang determinasyon na tulungan si Hanako ay lalo lamang tumindi, ngunit kasabay nito ay nadagdagan ang pangamba. May isang bagay na mas madilim sa paglalaro, isang bagay na mas mapang-akit kaysa sa una niyang napagtanto. Nang gabing iyon, habang lumulubog ang araw sa ilalim ng abot-tanaw at humahaba ang mga anino, naghanda si Yuki na muling bisitahin ang paaralan. Nag-iwan siya ng mensahe sa mesa sa kusina para sa kanyang ina, ipinapaliwanag kung saan siya pupunta at kung bakit. Mom, pumunta na ako sa school para hanapin si Hanako-san. Naniniwala akong matutulungan ko siyang makahanap ng kapayapaan. Don't worry about me, babalik ako agad. Mahal, Yuki. Asa si Yuki na ang sulat ay makapagpapatibay sa kanyang ina, ngunit sa kaibuturan niya, nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Napakarami ng pinagdaanan ng kanyang ina na humarap sa resulta ng diborsyo at lumipat sa tahimik at rural na bayan na ito. Ang huling bagay na gusto ni Yuki ay ang magdulot ng higit na pag-aalala. Habang papalapit si Yuki sa paaralan, lumalamig ang hangin at ang gusali ay nagbabadya sa madilim na kalangitan. Huminga siya ng malalim at pumasok sa loob, umaalingaw-ngaw sa mga bakanting pasilyo ang paglangit-ngit ng mga lumang pinto. Tinungo niya ang banyo sa ikatlong palapag. Ang puso niya ay kumakabog sa kanyang dibdib. Nakatayo sa harap ng ikatlong stall, mahinang tumawag si Yuki. Hanako-san, ako ito, Yuki. Naparito ako para tulungan ka. Ilang saglit, walang iba kundi katahimikan. Pagkatapos, isang lamig ang bumalot sa silid, at naramdaman ni Yuki ang isang nakakaligalig na presensya. Bumukas ang pinto ng stall, bumungad sa akin ang kadiliman sa loob. Nag-alinlangan si Yuki, nakaramdam siya ng kaba,
Ngunit alam niyang hindi na siya makakabalik ngayon. Pumasok siya sa stall at biglang bumagsak ang temperatura. Lumakas ang hangin at naramdaman ni Yuki ang isang malakas na puwersa na humihila sa kanya patungo sa banyo. Sinubukan niyang lumaban, ngunit masyadong malakas ang puwersa. Sa isang biglaang, nakakatakot na pagmamadali, siya ay sinipsip sa mangkok ng banyo, bumulusok sa kadiliman. Umuwi ang ina ni Yuki, si Aiko, at nakitang tahimik ang bahay. Napansin niya ang note sa mesa sa kusina at nadurog ang puso niya. Nabalot siya ng gulat habang binabasa ang mensahe ni Yuki. Agad niyang kinuha ang kanyang coat at nagmamadaling lumabas ng pinto. Ang kanyang isip ay tumatakbo sa takot sa kaligtasan ng kanyang anak. Si Yuki ay bumagsak sa puyo ng malamig. Umiikot na tubig. Ang kanyang mga sentido ay nababalot ng sensasyong hinila ng palalim. Nahihirapan siyang huminga, nasusunog ang kanyang mga baga habang lumalaban sa agos. Nang maisip niyang hindi na niya matiis, itinaboy siya sa isang madilim at mamasa-masa na espasyo. Malakas siyang bumagsak sa malamig at basang sahig, humihingal. Nang lumingalinga siya sa paligid, napagtanto niyang siya ay nasa isang silid sa ilalim ng madilim na ilaw. Ang mga dingding ay makinis sa kahalumigmigan, at ang hangin ay makapal na may amoy ng amag at pagkabulok. Nabalot siya ng takot habang pinagmamasdan niya ang kanyang paligid, napagtantong siya ay nakulong. "Hanako-san," tawag ni Yuki, umaalingaw-ngaw ang boses sa dingding. "Nandito ako para tulungan ka. Pakiusap, magpakita ka." Ang tanging tugon ay isang nakakatakot na katahimikan. Tumibok ang puso ni Yuki sa kanyang dibdib nang makatayo siya. Ang kanyang mga mata ay iniskan ang kadiliman para sa anumang senyales ng paggalaw. Bigla niyang naramdaman ang malamig na kamay sa kanyang balikat. Umikot siya, ngunit walang tao doon. Nagsimulang pumasok ang takot. Maingat na gumalaw si Yuki sa silid. Umaalingaw-ngaw ang mga yabag niya sa mapang-aping katahimikan. Naramdaman niya ang bigat ng hindi nakikitang mga mata na nakatingin sa kanya. Ang hangin ay makapal na may masamang presensya. Siya ay dumating upang tulungan si Hanako, ngunit ngayon siya ay natatakot na siya ay pumasok sa isang bitag. Dumating si Aiko sa school, sobrang bilis ng tibok ng puso niya sa takot. Tinawag niya si Yuki, nanginginig ang boses. "Yuki! Yuki, nasaan ka?" Walang tugon. Nadagdagan ang pagkabalisa ni Aiko habang tinatahak niya ang madilim at walang laman na pasilyo. Ang kanyang mga yabag ay umaalingaw-ngaw. Narating niya ang banyo sa ikatlong palapag. Ang hangin ay lumalamig sa bawat hakbang. Bahagyang nakaawang ang pinto at itinulak ito ni Aiko. Tinawag ang kanyang anak. "Yuki, nandito ka ba?" Tawag niya, ang boses niya ay halos pabulong. Pagpasok niya sa banyo ay bumungad sa kanya ang mapang-aping kapaligiran. Lumapit siya sa ikatlong stall at nakita ang toilet bowl na umiikot na may maitim na tubig. Isang nagbabala na senyales na may nangyaring kakilakilabot. Nadurog ang puso ni Aiko at naramdaman niya ang isang alon ng kawalan ng pag-asa na bumalot sa kanya. "Yuki, please," bulong niya habang tumutulo ang mga luha niya. "Nasaan ka?" Natisod si Yuki sa silid sa ilalim ng lupa, ang kanyang takot sa bawat lumilipas na sandali. Naramdaman niya ang isang presensya na lumalapit sa kanya. Ang hangin ay lumalamig at mas mapang-api. Alam niyang kailangan niyang manatiling matatag para humanap ng paraan para maabot si Hanako at matulungan siyang magpatuloy. Biglang napuno ng nakakabinging dagundong ang silid. Nayanig ang mga pader at nalaglag si Yuki sa lupa. Tumingala siya upang makita ang isang anino na lumalabas mula sa kadiliman. Ang mga mata nito ay kumikinang sa isang masamang ilaw. "Hanako-san," bulong ni Yuki, nanginginig ang boses. "Pakiusap, hayaan mo akong tulungan ka." Ngunit ang figura ay hindi nagpakita ng tanda ng pagkilala o pakikiramay. Sa halip, sumulong ito patungo kay Yuki na may nakakatakot na galit. Ang hangin ay dumadagundong na may madilim na enerhiya. Pumalabog ang puso ni Yuki sa kanyang dibdib nang mapagtanto niya ang tunay na lawak ng galit at sakit ni Hanako. Nakulong at nag-iisa, alam ni Yuki na kailangan niyang humanap ng paraan upang mabuhay at makatakas sa masamang presensya na nakapaligid sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, itinuon ang pansin sa mga alaala ng kanyang mga mahal sa buhay, kumukuha ng lakas mula sa pag-iisip ng kanyang ina at sa pangakong tutulungan niya si Hanako. "Hanako-san," tawag niya, puno ng determinasyon ang boses niya. "I won't give up on you. I will find a way to help you, no matter what." Huminto ang anino, ang anyo nito ay kumikislap saglit. Nakita ni Yuki ang kislap ng pagkilala sa mga mata nito, isang maikling flash ng dalagang si Hanako noon. Ngunit ang masamang presensya ay mabilis na bumalik, ang kadiliman ay muling sumara. Gulong-gulo ang isip ni Yuki habang naghahanap ng paraan
para matanggal ang galit at maabot ang espiritu sa loob. Alam niyang sa pamamagitan lamang ng pag-unawa at pagharap sa tunay na pinagmumulan ng sakit ni Hanako ay makakaasa siyang makapagbigay ng kapayapaan sa kanya. Ipinagpatuloy ni Aiko ang kanyang desperadong paghanap. Ang kanyang puso ay sumasakit sa pag-aalala para sa kanyang anak. Alam niyang hindi siya maaaring sumuko, na kailangan niyang mahanap si Yuki at ibalik siya ng ligtas. Habang lumilipat siya sa madilim at tahimik na paaralan, nadama niya ang lumalaking pakiramdam ng pagkaapurahan, na dulot ng pagmamahal at determinasyon ng isang ina. Yuki, papunta na ako, bulong niya, puno ng determinasyon ang boses. Tahan na, konting panahon na lang. Sa kailaliman ng silid sa ilalim ng lupa, hinarap ni Yuki ang masamang presensya ng may panibagong determinasyon. Alam niyang malayo pa ang kanyang paglalakbay, ngunit handa siyang harapin ang anumang pagsubok na darating. Sa lakas ng loob at habag, gagawa siya ng paraan para matulungan si Hanako-san at makapagbigay ng kapayapaan sa kanyang nagdurusa na espiritu. Ang dilim ay maaaring napakalaki, ngunit ang espiritu ni Yuki ay nanatiling hindi natitinag. Hindi siya magpapahinga hanggat hindi naiintindihan at gumaling ang sakit ni Hanako-san, anuman ang halaga. Ang mapang-api na kadiliman ng silid sa ilalim ng lupa ay tila idiniin si Yuki mula sa lahat ng panig. Bumilis ang tibok ng puso niya habang nakaharap ang anino na lumabas mula sa kailaliman. Alam niya na siya ay nakatayo sa threshold ng isang bagay na mas mapanganib kaysa sa kanyang inaasahan. Ang hangin ay kumaluskos na may masamang enerhiya na nagpagapang sa kanyang balat at pinilit niyang panatilihin ang kanyang kalmado. Samantala, sa banyo, Aiko, bulong ng isang boses, halos hindi marinig sa itaas ng nakakatakot na katahimikan. Yuki, nandito ka ba? Tawag ni Aiko, nanginginig ang boses. Isang figura ang lumitaw mula sa mga anino at nanlaki ang mga mata ni Aiko sa gulat. Nakatayo sa harap niya ang isang batang babae, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa galit at kalungkutan. Ang mga mata ng dalaga ay kumikinang sa isang masamang liwanag at ang puso ni Aiko ay lumagpas sa isang tibok nang ang pagkilala ay bumungad sa kanya. Hanako. Bulong ni Aiko na halos hindi marinig ang boses. Pinandilata ng makamulto na figura ni Hanako-san si Aiko. Ang kanyang ekspresyon ay may halong galit at dalamhati. Aiko, she hissed. Umaalingaw-ngaw ang boses sa buong kwarto. Iniwan mo ako. Iniwan mo ako noong mas kailangan kita. Naluluha ang mga mata ni Aiko habang humakbang pasulong. Nadudurog ang kanyang puso nang makita ang kanyang nakababatang kapatid. Hanako, I'm so sorry. I didn't know. I didn't know na nagtatago ka sa banyo noong air raid. Sinubukan kong hanapin ka, pero ang bilis ng lahat. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Hanako at tila nanginginig ang silid sa kanyang galit. Poprotektahan mo sana ako. Nangako kang lagi kang nandyan para sa akin, pero iniwan mo akong mamatay. Napaluhod si Aiko, humahagulgol. I failed you, Hanako. I know I did. But please, wag mong ilabas ang galit mo kay Yuki. She's innocent in all of this. If you need revenge, take it out on me. Just let her go. Saglit na lumambot ang ekspresyon ni Hanako, ngunit mabilis na bumalik ang galit. Sa tingin mo makakabawi ka na. After all these years of suffering. Tumingala si Aiko, puno ng desperasyon ang kanyang mga mata. Please, Hanako, I love you. Hindi ako tumigil na mahalin ka. Hayaan mo si Yuki at sasama ako. Gagawin ko ang lahat para maging maayos ang lahat. Naningkit ang mga mata ni Hanako at tila pinag-iisipan ang sinabi ni Aiko. Lalong lumamig ang hangin at lalong lumalim ang mga anino sa silid. You would give up everything for her. Sasama ka sa akin sa kabilang mundo. Tumango si Aiko, panay ang boses sa kabila ng takot na nararamdaman. Oh. Kung iyon ang kailangan para mailigtas si Yuki, sasama ako sa iyo. Nag-iba ang ekspresyon ni Hanako, isang kurap ng mas malambot na bagay ang dumaan sa kanyang mga tampok. Very well, Aiko. Sasama ka sa akin at maliligtas si Yuki. Nakaramdam ng ginhawa si Aiko, ngunit nabigla ito nang mapagtanto kung ano ang kanyang gagawin. Lumingalinga siya sa paligid ng silid, umaasa sa ilang palatandaan ng Yuki, ilang indikasyon na ligtas ang kanyang anak. Si Yuki, na nakakulong pa rin sa silid sa ilalim ng lupa, ay nakaramdam ng bigla ang pagbabago sa hangin. Ang mapang-akit na presensya ay tila nag-aalinlangan at naramdaman niya na may makabuluhang nangyayari. Muli siyang tumawag, umaasang maabot ang espiritu ni Hanako. Hanako-san, please listen to me. I'm here to help you. Nanatiling tahimik ang silid, ngunit naramdaman ni Yuki na bahagyang humina ang tensyon. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy, You don't have to be alone anymore. Your pain doesn't have to define you.
Let me help you to move on. Ang mga anino sa silid ay tila umuurong at ang mapang-api na kapaligiran ay gumaan. Nakaramdam ng pag-asa si Yuki, ngunit alam niyang marami pang dapat gawin. Pagbalik sa banyo, inabot ni Hanako ang isang kamay kay Aiko. Sumama ka sa akin, Anya, may bahid ng lungkot at determinasyon ang boses. Huminga ng malalim si Aiko at hinawakan ang kamay ni Hanako. Napuno ng nakakasilaw na liwanag ang silid at naramdaman ni Aiko na hinihila siya sa kabilang mundo. Hinawakan niya ng mahigpit si Hanako, puno ng takot at determinasyon ang kanyang puso. Nang mawala ang liwanag, natagpuan ni Aiko ang kanyang sarili na nakatayo sa isang makamulto na bersyon ng paaralan. Tila mas kalmado ang diwa ni Hanako, ngunit may namumuong lungkot pa rin sa kanyang mga mata. Salamat, Aiko, mahinang sabi niya. Siguro ngayon, makakahanap na ako ng kapayapaan. Tumango si Aiko, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. I love you, Hanako. I'll always be with you. Nagyakapan ng magkapatid at naramdaman ni Aiko ang pakiramdam ng pagsasara. Nagsakripisyo siya dahil sa pag-ibig at umaasa siyang sapat na iyon para pagalingin ang mga sugat ng nakaraan. Sa madaling araw, dumating ang janitor sa paaralan upang simulan ang kanyang mga gawain sa araw-araw. Habang naglalakad siya sa mga pasilyo, narinig niya ang mahinang tunog na nagmumula sa banyo sa ikatlong palapag. Bumilis ang tibok ng puso niya nang maalala ang nakakatakot na pagkikita nila ni Hanako-san. Maingat siyang lumapit sa banyo at binuksan ang pinto. Sa kanyang pagkabigla, nadatnan niya si Yuki na nakahiga sa malamig, mamasa-masa na sahig, walang malay ngunit walang pinsala. Sinugod siya nito sa gilid at marahan siyang ginising. Miss, okay ka lang ba? Tanong ng janitor na puno ng pag-aalala ang boses. Dahan-dahang iminulat ni Yuki ang kanyang mga mata, disoriented at mahina. Nasaan ako? Anong nangyari? Nasa banyo ka ng paaralan, sagot ng janitor. I found you here. May naalala ka ba? Bumalik ang mga alaala ni Yuki at napaupo siya ng may panimula. Emwa mom. Where's Emwa mom? She was here with Hanako. Malungkot ang mukha ng janitor. I'm sorry, pero walang ibang tao dito. I found you alone. Nangilid ang luha sa mga mata ni Yuki nang mapagtanto niya ang buong sakripisyo ng kanyang ina. Ibinigay ni Aiko ang lahat para iligtas siya, at ngayon ay wala na siya. Nawala sa kabilang mundo kasama si Hanako. Habang ang mga araw ay naging linggo, pinilit ni Yuki na tanggapin ang pagkawala ng kanyang ina. Alam niyang ang pagmamahal at sakripisyo ni Aiko ang nagligtas sa kanyang buhay, ngunit ang sakit ng kanyang pagkawala ay isang mabigat na pasanin. Ang alamat ng Hanako-san ay patuloy na nagmumulto sa paaralan, isang paalala ng kalunos-lunos na nakaraan na kumitil ng napakaraming buhay. Nangako si Yuki na pararangalan ang alaala ng kanyang ina sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng kanyang pagsisikap na tulungan ang mga nawawalang espiritu na makahanap ng kapayapaan. Inialay niya ang kanyang sarili sa pag-unawa sa mga misteryo ng daigdig ng mga espiritu. Umaasa na balang araw ay makakahanap siya ng paraan upang maisara ang kwento ni Hanako at marahil ay muling makasama ang kanyang ina. Ang kadiliman ng nakaraan ay maaaring nagbigay ng mahabang anino, ngunit nanatiling walang patid ang pasiya ni Yuki. Dinala niya ang pagmamahal at tapang ng kanyang ina sa kanyang puso. Ginamit ito bilang gabay na liwanag upang inavigate ang hindi tiyak na landas sa hinaharap. Nabuhay ang alamat ng Hanako-san. Sinala ng araw sa umaga ang mga luma at maalikabok na bintana ng paaralan, na naghagis ng mahabang anino na tila sumasayaw sa mga alaala ng nakaraan. Si Emma Takashi, ang janitor na nakatuklas kay Yuki noong nakamamatay na gabi, ay lumakad sa mga pasilyo ng may mabigat na puso. Nasaksihan niya ang higit sa kanyang makatarungang bahagi ng mga kakaibang pangyayari sa mga taon niya sa paaralan, ngunit walang nag-iwan ng impresyon na kasing lalim ng mga pangyayari sa paligid ng Hanako-san. Huminto siya sa labas ng banyo sa ikatlong palapag, ang lugar kung saan nagsimula at natapos ang lahat. Bahagyang nakaawang ang pinto na para bang inaanyayahan siyang pumasok sa huling pagkakataon. Sa isang malalim na hininga, itinulak niya ito at pumasok sa loob. Napakatahimik ng silid, basag pa rin ang mga salamin dahil sa galit ng espiritu ni Hanako. Tumingin si Emma Takashi sa paligid, bumabalik ang mga alaala ng gabing iyon. Halos marinig niya ang ingay ng desperadong iyak ni Yuki at ang nanalamig na presensya ni Hanako. Nakita niya si Yuki mula noon at kahit na nakaligtas siya, tuluyan siyang nabago sa karanasan. Ang pagkawala ng kanyang ina ay nag-iwan ng malalim na peklat, ngunit kitang-kita ang lakas at katatagan ni Yuki. Siya ay lumaki bilang isang determinadong dalaga
na nakatuon sa pagtulong sa iba at paglutas ng mga misteryo ng daigdig ng mga espiritu. Habang nakatayo siya sa banyo, hindi napigilan ni Mr. Takashi na makaramdam ng matinding kalungkutan para sa mga kalunos-lunos na pangyayari na nangyari sa loob ng mga pader na ito. Ang kwento ni Hanako ay tungkol sa sakit at pag-abandona, ngunit isa rin itong kwento ng pagmamahal at sakripisyo. Umaasa siya na kung nasaan man sina Aiko at Hanako, nakatagpo sila ng kaunting kapayapaan. Napagpasyahan ng paaralan na isara ng permanente ang banyo sa ikatlong palapag na itinuturing itong masyadong mapanganib at pinagmumultuhan. Nagbulungan ang mga estudyante tungkol sa mga pangyayaring naganap at ang alamat ng Hanako-san ay lalong lumakas. Sa kabila ng pagsisikap ng paaralan na magpatuloy, ang pagkakaroon ng supernatural ay nanatiling palaging paalala ng nakaraan. Isang hapon, naglilinis si Mr. Takashi ng mga bulwagan nang marinig niya ang isang mahinang boses sa likuran niya. Paglingon niya, nakita niya si Yuki na nakatayo doon, baka sa mukha nito ang determinasyon. Mr. Takashi, malumanay na bati ni Yuki sa kanya, binasag ng boses nito ang katahimikan. Lumingon ang janitor, baka sa mukha niya ang pagtataka at pagkilala. Yuki, buti na lang nakita kita. Kamusta? Ngumiti ng mahina si Yuki. I've been alright. It's been a hard journey, but I'm doing my best. I came here to pay my respects, and to thank you for everything you did that night. Tumango si Mr. Takashi, nababanaag sa kanyang mga mata ang kalungkutan at karunungan ng kanyang mga taon. I'm glad to see you are well, Yuki. Ang iyong ina ay isang matapang na babae. Lahat ay isinakripisyo niya para sa iyo. Tumulo ang luha sa mga mata ni Yuki habang tumatango. Alam ko, at hindi ko makakalimutan yun. Nag-aaral ako ng paranormal, sinusubukan kong unawain ang higit patungkol sa mga espiritu at kung paano sila matutulungan na makahanap ng kapayapaan. Gusto kong tiyakin na ang nangyari sa aking ina at Hanako ay hindi mangyari sa iba. Nilagay ng janitor ang isang nakakaaliw na kamay sa balikat ni Yuki. Tama ang ginagawa mo. Ipagmamalaki ka ng nanay mo. Huminga ng malalim si Yuki, nakaramdam ng pagsasara habang nakatayo siya sa lugar kung saan nagbago ang kanyang buhay magpakailanman. Mahaba-haba pa ang tinatahak niya, ngunit alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang alaala ng pagmamahal at sakripisyo ng kanyang ina ang gagabay sa kanya na magbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok na darating. Habang papalabas ng banyo sina Yuki at Mr. Takashi, dahan-dahang pumihit ang pinto sa likod nila. Ang alamat ng Hanako-san ay patuloy na magmumulto sa paaralan, ngunit ito rin ay isang paalala ng walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig at ang mga sakripisyong ginawa sa pangalan nito. Sa sumunod na mga taon, ipinagpatuloy ni Mr. Takashi ang kanyang mga tungkulin sa paaralan, ngunit hindi siya naging pareho. Ang mga pangyayari sa gabing iyon ay nagbukas ng kanyang mga mata sa isang daigdig na higit sa karaniwan, isang mundo kung saan ang nakaraan at ang kasalukuyan ay magkakaugnay sa mga paraan na parehong maganda at nakakatakot. Siya ay naging mas attuned sa supernatural, madalas mahanap ang kanyang sarili sensing ng presensya ng mga espiritu sa loob ng paaralan. Ang mga mag-aaral at kawani ay nagsimulang lumapit sa kanya na may sariling mga kwento ng mga kakaibang pangyayari at nakinig siya ng may alam na puso. Bagaman hindi siya palaging makapagbibigay ng mga solusyon, nagbigay siya ng nakaaliw na presensya, isang ugnayan sa pagitan ng mga buhay at ng mga patay. Ang paaralan ay naging isang lugar ng peregrinasyon para sa mga naghahangad na maunawaan ang mga misteryo ng daigdig ng mga espiritu. Ang alamat ng Hanako-san ay nanatiling isang makapangyarihang kwento, isang paalala ng manipis na tabing sa pagitan ng mga buhay at mga patay. Isang napakalamig na umaga, habang naglilibot si Mr. Takashi, nakaramdam siya ng pamilyar na lamig. Ito ang parehong pakiramdam na naranasan niya sa nakamamatay na gabi noong una niyang nakilala si Hanako-san. Tumigil siya, nakikinig ng mabuti. Tahimik ang hallway, ngunit alam niyang hindi siya nag-iisa. Hanako-san, bulong niya na may halong takot at respeto sa boses. Nandito ka ba? Lalong lumamig ang hangin at umalingaw-ngaw ang mahinang tawa ng isang bata sa walang laman na koridor. Naramdaman ni Mr. Takashi ang panginginig sa kanyang gulugod, ngunit nanindigan siya. Nakaharap na niya ang presensyang ito noon at alam niya na ang espiritu ni Hanako ay nakatali sa paaralan, ang kanyang kwento ay hindi natapos. Sana makahanap ka ng kapayapaan, bulong niya, kitang-kita ang kanyang hininga sa malamig na hangin. Pareho kayo ni Aiko. Nawala ang tawa, napalitan ng matinding katahimikan. Ipinagpatuloy ni Mr. Takashi ang kanyang pag-ikot, ang kanyang mga iniisip ay mabigat sa mga alaala ng nakaraan.
Alam niyang hindi talaga mawawala ang paaralan sa mga multo nito. Ngunit alam din niyang may layunin ang mga alamat at kwento. Sila ay mga paalala ng mga buhay na naantig ng trahedya, ng mga sakripisyong ginawa dahil sa pag-ibig, at kaya ang kwento ay naging buong bilog. Habang lumulubog ang araw sa ilalim ng abot-tanaw, naghagis ng mahabang anino sa abandonadong paaralan ang figura ni Enma. Takashi ay naghalo sa takip silim. Ang mga alaala ng lugar na iyon at ang mga espiritong nananatili doon ay nanatiling nakaukit sa mga dingding at bumulong sa hangin. Ilang taon na ang lumipas mula noong ang mga pangyayaring nagdala sa kanya sa alamat ng Hanako-san. At habang papauwi siya, hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng mga alaalang iyon. Ang kanyang puso ay mabigat sa nakaraan, ngunit gumaan ng pag-asa na sina Hanako at Aiko ay nakatagpo ng kaunting kapayapaan. Hindi niya alam na isa na namang engkwentro ang naghihintay sa kanya. Isa na magtulay sa nakaraan sa kasalukuyan. Para sa paaralan, kasama ang lahat ng pinagmumultuhan nitong kasaysayan, ay hindi pa tapos sa kanya. Wakas. Salamat sa pagtutok sa aming podcast. Kung nasiyahan ka sa aming paggalugad ng mga multo, mitikal na nilalang, at urban legend, mangyaring ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas nakakakilig na mga episode. Hanggang sa susunod, mga minamahal kong tagapakinig.